sa 9369 that mandates the manual count. Lastly, lahat po ng mga alleged anomalies doon po sa pag-procure at sa paggamit ng mga systems ng mga Miro. There was a petition from Congressman Egay Erice, which is still pending also in the Supreme Court. No? Gusto lang namin na sabihin sa inyo that there is a possibility that I personally might even intervene in that petition. Dahil po, it is a matter of public knowledge that there were irregularities in the procurement and they remain unanswered. There are irregularities in the lack of the international certification as prescribed by law. And there was a lack of evidence that the system used had been used in prior elections. Lahat po nito ay matter of record. Wala po kaming ginagawa dito na opinion lamang naming apat na abogado. So what we are humbly asking or seeking are for the proper authorities to address these questions which we have respectfully and procedurally, tama naman ang ginawa namin, no? Brought to the attention of the proper authorities. Yun lamang po, I ask all media men to emphasize, because we know we are not oblivious, no, to the fact that this will be used against us. PR machineries will expectedly use this and make us seem like we are after power or position. We are stating on the record, for the record, hindi po kami naghahanap ng posisyon or ng adjustment ng tali ng mga nanalo. Please, we ask all media men to honestly report that. Ang hinahanap namin is to fix the system and to address the anomalies that have been placed on the record. Nililinaw ko po, pasensya na po sa pagdidiin at pag-uulit ng pagdidiin because we have been misquoted before. We want Section 31 of 9369 to be implemented. Manual count, hindi po recount, manual count. Okay, that is my final statement. Now, we would like to see if the technical team can we connect to the Zoom para dun sa mga statements ng two more senatorial candidates. Okay tayo? Habang iniintay po, we would like to show you a copy of a manifestation that I filed yesterday to the NBOC. Dahil po nagmamadali at may deadline, mag-isa ko pong ginawa ito, but I have now shown it to my party mates. Very simply, this is, sabihin niyo na sa akin pag nandyan yung mga ka-zoom natin. Very simply, this is about the, ang factual background dito is about the overvotes and the undervotes, which again has been acknowledged by the NBOC. No, so kami po ay humihingi ng clarification. We respectfully ask the Commission, sitting as a board of canvassers, no, to immediately issue a clarification explaining the legal and procedural basis kung bakit po nagkaroon ng inclusion of the overvotes and undervotes in the senatorial results. To the tune of 16.8 million. Hindi po insignificant yung numero ng overvotes. Okay, so we would also like to request the Commission, again sitting as a NBOC, to include this clarification in the official minutes of the canvassing proceedings. So, team, okay na tayo. Are we going to go to Attorney J.V. Hinlo first, no? Attorney J.V. Hinlo, can you hear us? Yes po. Okay, you have the floor. Maayong hapon sa tanan, Attorney J.B. Hinlo. Nandito po ako ngayon sa Bacolod City, no, sa aking opisina. Dalawang aspeto po ang dapat natin tingnan
sa political po, ang COMELEC, siya po yung opisina na nagagarantiya na yung electoral process dapat po maging malinis, maging all mechanisms and schemes except yung manual counting of votes in the precinct level. Gusto yan ni Pastor Apollo Sigibuloy, kaya dapat ma-implementa yan kasi yan po ang nakalansaad ng batas. Eh kung pagbilang natin, itataas yung boto niya, ang declaration po ni Pastor, sa kanya lang yun, hindi siya sa kanyang mga kasama. Hindi siya upo. Oh. Ang gusto lang niya, ayusin natin ang ating sistema, ayusin natin ang sistema ng batas, ang sistema ng eleksyon natin. Para sa 2028, wala na po itong mga pagdududa na ito. Mas credible na po at clear na po sa atin, truthful na po at saka wala ng question sa resulta po ng eleksyon. I would like to welcome lang our friend Philip Salvador is present here. But makakadating na, he has chosen to not join the panel. Pero may we invite you to join the panel, partner, kahit walang statement. Maybe you can just join us. Thank you very much. To answer questions kahit walang statement. Pakibigyan na lang ng mesa si Sir Philip. Galing pa yung Baguio City. It shows his seriousness to be here. No, I came from Tagaytay. Tagaytay pala, Tagaytay. Nag-grab ako. Nag-grab driver. Walang driver. Bati ka na lang, partner. Thank you. Good afternoon to each and everyone. Alam niyo po, kagabi, fine May. Yes. Fine May. Kagabi po, I'm fine. I'm happy to see you guys. And my great lawyers are right in front of you. Yan po ang PDP. Ngayon po, kagabi, nag-uusap kami na basta lang yan. Kami nagtatanong na kapwa natin Pilipino, ano nangyari doon sa boto namin? Kami po hindi naghahangad. Nakikinig na po ako kanina pa. Sinabi ni JB din, sinabi din ni Richard, sinabi ng mga kasamahan ko. Hindi kami naghahabol para makaupo. Ito pong ginagawa namin para sa sambayanan. Kailangan po malaman nila kung ano nangyari. Kasi alam niyo po ako, nag-akyat pa na naka-wheelchair na babae para makaboto siya doon sa amin sa Pasig. Binigay ko yung number ko, kung may problema, ganito. Nagtanong, ano nangyari sa boto namin? Paano ko masasagot yun? Ang makakasagot lang nun, ang COMELEC. Sila lang makakasagot. Wala ko sinasabing gumawa sila ng anomalya. Pero karapatan ng taong bayan na malaman kung ano talaga ang nangyari. Yung manual counting na sinasabi ng aking mga kasama, doon ako nakikinig. Dapat gawin nila yun. Ipakita nila na walang anomalya. Walang tinatago. Hindi kami naghahangad ng mga upo. Paulit-ulit namin sinasabi. Pero karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman kung ano ang katotohanan. And they owe it to them. To you. Salamat po. So we'd like to open the floor to the body kung mayroon po kayong mga tanong. Aside from Boss Dada, thank you for your question. Kung meron po, nandiyan lang po ang microphone. Yes sir, another question. If meron naman akong batas and hindi po mag-adhere yung COMELEC, hindi po sila pumayag doon sa manual count, ano po ang hakbang na gagawin natin? Actually, Boss Dada, nangyari na talaga yan na meron na talagang batas at hindi na nga nag-accede dito ang COMELEC. So we have followed the proper and respectful na procedure para po humingi ng
mandamus, no, sa Supreme Court, no, for them to mandate. Kaya nga mandamus, no, parang ano yan mandatory injunction po yan, na parang Supreme Court po ang mag-aatas sa COMELEC na sundin po ang batas. Kaya ang isa po talaga sa aming mga panawagan ay sa kagalang-galang na mahistrado sa mga mahistrado sa Korte Suprema, na sana po as officers of the court, we humbly appeal to the court, no, to hear our petition. So we have, ano po kami? Masunurin po kami. Masunurin po kami. Sumunod po kami sa lahat ng sistema na legal, no, believing firmly in justice and in the rule of law. Kaya yun po ang panawagan namin at dasal na sana dinggin. Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Atty. Puntok, dahil hindi na nga pinatupad ng COMELEC yung ating panawagan na magkaroon ng manual counting at natapos na yung bilangan sa mga presinto at saka sa mga city and provincial or district board of canvassers dito sa Metro Manila, sa probinsya at ibang mga syudad. So, ongoing na, malapit nang matapos yung canvassing ng senatorial votes sa COMELEC at yung mga party list. So, maaaring sabihin natin na mutan academic na ang COMELEC ay gagawa pa ng manual counting. Ang maganda rito kasi itong issue ng overvotes na more than 16 million. Kung ikumpara natin kasi doon sa statistics ng mga nakaraang halalan, especially 2019, o 2022, masyadong napakalaki nitong overvotes na 16 million plus, 16.8 million plus, na kung itong overvotes na ito ay doon nangyari sa senatorial positions, ibig sabihin nun, 16.8 yung hindi nabilang na boto, at kung hindi nabilang, kaninong mga kandidato na hindi nabilang ito. Hindi namin sinasabing sa amin yon, yung boto na yon, ano? Pero ito ay masasabi nating failure of election in a way. At because of this, no, yung aming panawagan ni na Atty. Torion at ni Atty. Jimmy Puntok bilang co-petitioners doon sa sinampa namin sa Supreme Court, magfa-file kami kayo ng reiterative motion sa Supreme Court na assuming so that this is not an academic already, pero kung maalala natin sa principle of constitutional law, even if it is considered not an academic, pero if the issue involves a real constitutional matter, that is one of the exceptions. And second, for the guidance of the bench and the bar's second exemption. Yeah. The third, if it is for public interest, definitely. Itong election na ito is for public interest. And if there is grave abuse of discretion that was committed or not committed because of action or inaction of the commission, pwede pa rin buksan po yan. So maybe, pag-aralan namin mabuti ito doon sa aming reiterative motion sa Supreme Court na isasampa, na kahit man lang po yung overvotes na lang ang buksan ng COMELEC, total alam naman po nila kung saang lugar itong mga ito na nagkaroon ng overvotes. At yung 16.8 million na yan, bilangin manually. Yun lamang po, yung titignan po natin dito para mawala yung duda ng taong bayan na hindi nabilang yung kanilang boto. Imagine that 16.8 million. At kung talagang ganun ang nangyari na depektibo talaga yung makina at teknolohiyang ginamit at overvotes ng 16.8 million, talagang statistically improbable ito. At sa pag-aaral po natin ng election law, yung mga statistical improbability na yan could result in what we call failure of election. So ito po yung ating sinasabi. Hindi namin claim na kami ay nanalo sa halalan. At ang gusto lang natin ito ay malaman ang katotohanan kung bakit ganyan karami yung overvote sa halalan na ito. Saan lugar ito nangyari?
Doon pa sa Mindanao at Visayas area na kung saan ang Duterte ay malakas? O kaya dito sa Luzon na sinasabing mahina ang Duterte? Eh kung dito sa Luzon nangyari yan, kaninong boto yung 16.8 million na yung supposed to be na makakount? Hindi natin alam. Gusto lang natin malaman ang katotohanan dito. Ngayon, kung walang magiging action ang ating mga ahensya rito, alam na po ng ating mga kababayan na ang sistemang umihira sa atin talaga sa Pilipinas, hindi tugma doon sa sinasabi nating importante, sagrado na right of suffrage na yon ang ultimate foundation ng demokrasya. Pag wala kasi yung free, honest, orderly election na yan, walang katuturan itong sinasabi nating demokrasya sa isang bansa. Yun lamang po. I-clarify ko lang, no? Baka magsasabi kayo na nasa batas ba talaga yung manual counting? Kung basahin nyo po, yung pinakauna nating Omnibus Election Code po, nandun na po yan, Section 210 yan sa Omnibus Election Code, na kailangan yung mga balota, basahin, may unimpeded view yung mga watchers po, at saka kailangan naka-record po yung mga resulta. Okay. Nung pinasa po yung Republic Act 6646, basahin nyo, Section 12 po yan ng Republic Act 6646. Tapos, sa Republic Act 7166, nandun din yan siya, na dapat may unimpeded view yung mga watchers doon sa balota. Na-amend lang yan ng Republic Act 8436. Kasi nga po, doon sa Republic Act 8436 na napasa noong December 22 of 1997, full automation na po yun. Pero ibanilik yan under Section 31 of Republic Act 9369 noong January 23 of 2007. Tapos, yung Section 31, pare-pareho ang wording doon sa Republic Act 7166, RA 6646, and Section 210 of the Omnibus Election Code. Yan po ang batas. Kaya nga po, gusto namin ma-implementa yan. At saka, gaya ng sinabi ng ating magiting napakagaling na abogado sa Attorney Raul Lambino, no? Yan po yung doktrina na yon na it may be moot and academic, no? David versus Arroyo ang first decision yan. Yung kung constitutional issues na may grave abuse of discretion or capable of repetition yet evading review. Eto, this is capable of repetition yet evading review kasi baka sa 2028, mangyayari na naman ito. So, kailangan na meron talagang directive ito na hindi na ito mangyayari kaya ipa-manual recount natin ito para malaman natin, manual count ito, para malaman natin yung resulta talaga ng election. Kasi sa totoo lang, honestly, to be honest, no? Kami talaga nagtataka kasi yung kay Pastor Apollo Sigibuloy, grabe naman, uniform 42 in 24 areas. Statistically improbable yan. Parang tinamaan talaga si Pastor. Tapos nilagay pa yung mga boto, 5 million lang. Grabe naman. No? So, sa amin ay para ma-erase yung mga doubt na yan. Ipahiya niyo si Pastor, nangyari na yan. Pahiya-pahiya na yan, nakakulong na yan. Ano pang gusto niyo? Premise na lahat ng mga pondo ng mga kumpanya na affiliated sa kanya, nakakulong na siya, nagkasakit na, tapos dito sa eleksyon, pinahiya niya siya, nilagay sa number 42 in 24 different sites. Ano pang kulang? Okay, nakuha na niyo lahat? Ngayon naman, pagbigyan niyo kami. Kung pwede, i-manual count natin. Para naman, pagkaalaman, yun ang batas Kailangan natin na ma-implementa yung batas. Tinuturo po natin sa law school. The essence daw of democracy, and it is exemplified because Demos Kratos, rule of the people, it is exemplified in the ability of a state to allow its citizens to freely vote its officers or their officers. Pero hindi na pala ngayon. Hindi lang to freely vote, to ensure likewise that their votes are counted. Democracy is pointless if we cannot ensure that the votes of the populace, the votes of the voters, are not really and honestly, credibly counted.
That is the essence of our call. Because this is the only time by which we can say that the power of the people is really exercised through the voting process. And we should ensure, COMELEC should ensure that such process should be sacrosanct. And it is the job and bounden duty of the Commission on Elections under the 1987 Constitution that such happens. That the results of the election should be accurate and credible. And since there is a cloud of doubt, it's like a sword of Damocles hanging over the head of the powers that be in the Commission on Elections. There is a cloud of doubt as to its integrity, as to its truthfulness, the results thereof. Then it is incumbent upon the Commission on Elections to arrest this doubt, to erase this doubt, and conduct a manual count, implement the law as it should be implemented. That is our humble and ardent cry and clamor that COMELEC should do it. Any more questions, please? Hi, good afternoon. Anyway, malakas ang boss. Good afternoon. Malinaw na ho yung panawagan nyo na doon sa manual recount. Sakali hong hindi pagbigyan ng COMELEC yung panawagan at kahilingan nyo, anong legal move ang gagawin ng grupo nyo? Nasabi namin kanina, next week, we will file a supplemental petition or appropriate pleading to the Supreme Court, essentially stating the matters that we have stated here, and including a call, a mandamus, no? Pareho na i-implement yung Section 31 nga, na mag-conduct ng manual counting, no? I-order yung Commission on Elections to perform its duty under the 1987 Constitution. Kasi nasa batas eh. Hindi po pwede na nasa batas, hindi mo i-implementa. Ang sasabihin nila, since 2010, hindi naman tayo nag-manual counting eh. Nasabi ko na rin, Article 7 of the Civil Code provides that laws are only amended by subsequent laws. And its non-use, non-practice is not an excuse for its non-implementation. Even if there is a custom to the contrary, even if there is a practice to the contrary, it is still the mandate of the COMELEC to implement what should be implemented. And since Section 31 mandates that there should be manual counting, dapat ginawa po nila yun. Okay. Sige. If I may respectfully add, more than what we can do now, I would like to reiterate my earlier call, yung mga natulungan ng malaking bahagi ni Pangulong Duterte sa kanyang pag-endorso. Ganun din, ni Vice President Inday Sara Duterte, we should lead a whole-of-nation approach in really overhauling our election system. At nandyan naman sila sa Senado, at nandyan sila sa Kongreso, at magbabantay naman ang sambayan ng Pilipino on how they will respond dito sa napakalawak na irregularities at anomalya na nasaksihan nating lahat ngayong 2025 midterm election. Kanya, more than the pending case or petition before the Supreme Court, importante yung mga natulungan ng malaking bahagi ng endorsement ni Pangulong Duterte at ni Vice President Inday Sara Duterte. It's time for them to rise to the occasion at talagang suriin ano ba yung kinakailangan gawin in preparation for the presidential election in 2028. So that we have to really start early para hindi na tayo babalik doon sa vicious cycle na kinulang sa oras, kinulang sa panahon. Let's begin early. Ngayong pagbubukas ng 20th Congress, yung mga senador natin at yung mga kongresista, again, na natulungan ng malaking bahagi ng pag-endorso ni Pangulong Duterte at ni Vice President Inday Sara Duterte, dapat ang mag-champion ng mga panukala na bumalik na tayo, reinforce the existing laws, and really overhaul the electoral system that we're experiencing now, at bumalik tayo
sa manual count at the precinct level at ang automated na lamang ay yung transmission ng resulta mula sa precinct level papunta sa National Board of Canvassers and the COMELEC authorized servers. Nang sa ganon, matuldukan na natin itong ilang dekada at wag sanang maging henerasyon na problema paulit-ulit tuwing eleksyong matatapos. We are always questioning and in doubt as to the integrity and the credibility, the accuracy of the election that the election conducted. If I may add to what Attorney Torion and Attorney Rodriguez have said about possible legal remedies that would be available in the event na talagang hindi pakikinggan ng COMELEC ito. Kasi sasabihin nila, ano na yan, we are now sitting as a National Board of Canvassers, so all we have to do is just ministerially count itong mga certificate of canvass coming from different provinces and cities all over the country, at saka yung mga different election posts abroad and yung mga districts dito sa Metro Manila. Totoo naman yun, tama yun. No? In the same manner, sabi ni Attorney Torion that we are going to file whatever supplemental pleadings with the pending petition we already filed before the Supreme Court, which is also correct. And then Attorney Vic mentioned about the legislative remedies that may be introduced by our allies in Congress and in the Senate, who have been supported by President Duterte and Vice President Sara. But I think there is one other legal remedy that we can explore pursuant to the provision of the Constitution on the right of information on matters of public concern. Because we have the right to know the actual event or the actual information of what transpired in those overvotes. So we are thinking of filing a petition before the COMELEC, not as a National Board of Canvassers, but as a commission. We have to do that kasi meron tayong tinatawag po na exhaustion of administrative remedies. Hindi kami pwedeng dumiretso agad sa Supreme Court. We cannot also file that in the Senate Electoral Tribunal because we are not filing an election protest. What we can do is file the corresponding petition, which we are going to study very carefully the rules of the COMELEC. Petition for the COMELEC to count these overvotes of 16.8 million. For sure, the COMELEC will deny probably our petition. But our petition will now have the basis to file the necessary petition up to the Supreme Court on a petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court, which is a special civil action. Dahil hindi naman po ito magiging forum shopping because this will be a new petition, it is a new cause of action, different from the same petition that we earlier filed before the Supreme Court. So we are thinking of that, we are anchoring our cause of action on the right of information of the people on matters of public concern pursuant to the Bill of Rights of the Constitution. So pwede po namin gawin yon, specifically targeted only on the 16.8 million overvotes. Kasi talaga hindi ako naniniwala na ganun karami yung overvotes na yan. Kung ang overvotes siguro ay nasa mga 2 million lang, I can say na talaga siguro nagkamali yung 2 million. Pero 16.8 million, ganun karami ang Pilipino na hindi marunong bumoto. At samantalang ginagawa na natin to every 3 years. For the past how many elections already? I think it is statistically improbable that 16.8 million Filipinos na hindi nila alam ng tamang pagboto sa halalan. So yun po yung pwede po natin gawin na isang legal remedy. This is the beauty if you have many brains working together. Another legal remedy which may be offensive, and I hope that the winning senators and the incumbent senators will not be offended, is to request for a Senate investigation in aid of legislation. Now, I think this was proposed a while ago, I think 7 days ago prior to the election by one of the candidates then for senatorial position. And this is one of the remedies
para makita talaga natin, patawag yung mga concerned election officers, at saka makita natin kung ano yung mga depekto talaga via a Senate investigation in aid of legislation. Baka marami pa tayong makita doon during the investigation. At saka sana honest to goodness na Senate investigation. Kasi ito ang sa tingin ko lang, in my humble view, ang pinakamabilis at saka pinaka-epektibo na paraan para makita natin yung for example, anong nangyari doon kay Attorney Raul Lambino, bakit nagkaganoon? Na yung kanyang boto hindi na-reflect. May problema ba talaga sa sistema ng Miro yun? O anong nangyari doon sa online voting? Bakit pag boto nila, iba ang lumalabas sa, sa resibo? Kailangan may mga sagot ito. At ang pinakamabilis na sa tingin ko na magkaroon tayo ng sagot dito ay yung Senate investigation. Sana po sa mga senador na iproklama siguro bukas at saka sa mga senador na ngayon ay meron pong hakbang na gawain ito sa pinakamadaling panahon po. Mga sir, kasi marami pong nagre-request ng mga netizens natin ngayon na nanonood na kung pwede daw, i-flash natin yung mismong batas, babasahin natin, and then kung pwedeng pakihimay-himay para mas maintindihan daw po nila. Okay. So, Section 31 of Republic Act 9369. Sandali lang, Boss Dada. Subukan lang natin if the technical team can help us. No? Even if it takes time, can you please find a way to copy-paste the pertinent law? Section 31 of 9369. Pero go ahead and read it. Pahabol na lang natin yung graphics niya. Yeah, dito sa SMNI ngayon, i-flash natin sa screen. In the Philippines, mandates the manual counting of votes within the automated election system. It requires that during the counting, the chairman or poll clerk and third member of the Board of Election Inspectors read the individual ballots aloud and manually tally the votes in view of watchers and the public. This ensures transparency and verifiability despite the use of vote counting machines or VCMs or automated counting machines or ACM. RA 9369 amended RA 8436 to reinstate manual counting as part of the AES, emphasizing that the manual count should be done simultaneously with the automated tally and be visible to the public. The law does not prohibit the use of machines but makes manual counting mandatory to ensure account accuracy and serve as a check against machine errors and fraud. The Commission on Election has discretion to prescribe procedures for automated counting but cannot override the manual counting mandate in Section 31. In practice, this means after ballots are scanned and accounted or counted by machines, the election board must also manually read and tally the ballots, producing a separate manual election return. If discrepancies of at least 2% arise between the manual and automated results for any position, an automated recount is triggered with technical personnel assisting the process. Despite this legal framework, manual counting has not been consistently implemented in recent elections, raising concerns about transparency and trust in the automated system. Calls have been made for COMELEC to fully enforce Section 31 and conduct manual counts alongside machine counts to uphold electoral integrity. In summary, Section 31 of RA 9369 mandates manual reading and tallying of ballots during automated elections to ensure transparency, accuracy, and public trust, serving as a critical safeguard within the automated voting process of the Philippines. Thank you, Boss Dada. Wala namang tanong eh. I think they were just expounding on the provisions of law. So, ayun lang po. Kung meron pa pong ibang tanong,
magtanong lang po kayo, pero as to the request of the followers of SMNI, pwede po natin himayin yan, yung section 31. Kasi, alam niyo po, no, yan ang kuminsan mahirap sa mga batas, kuminsan maraming kulatilya. No? Dahil sa, halimbawa ito, nakalagay sa section 31, which actually amends section 25 of RA 7166, di nakakalito na. Pero ang napakasimple po nito is yung manner of counting votes ang topic dito. Okay? And as far as we know, wala pa namang nagre-repeal or nag-a-amend dito sa section 31. Ang nakalagay dito, no, yung simulan ko lang himayin, ano? In addition to the requirement in the 4th paragraph of section 12 of RA 6646, o POS. Ano po ba yun? That has something to do with poll watchers. Okay. And section 210 of the OEC, Omnibus Election Code, ano po ba yun? Okay? Yun naman ay may kinalaman sa manner of counting votes na manual, na may nakalagay pa nga dyan, yung balota, sinastack yan by the 100s, nilalagyan ng rubber band, nakalagay po yan sa batas, kahit sabihin po ng iba na outdated, wala po tayong magagawa. Yan po ang nakalagay sa batas. Okay? Nakalagay din, in reading the official ballots during the counting, o doon pa lang, pwede na tayong tumigil doon. Kasi, reading nga eh. In reading, hindi naman sinabi sa computer. Nakalagay, in reading the official ballots during the counting, ang sinabi po, the chairman, the poll clerk, and the third member, okay, shall assume such positions, meaning physical na posisyon, as to provide the watchers and the members of the public as may be conveniently accommodated in the polling place. Okay? Lagyan daw ng lugar an unimpeded view of the ballot being read by the chairman. Binabasa po ng chairman at binabantayan ng poll watcher. Okay? Sabi niyo po, request po ito ni Boss Dada ng kanyang mga follower. Hinihimay natin. Okay? Na meron daw poll watcher na binabantayan yung binabasa out loud ng chairman. Okay? Of the election return and the tally board. O di may tally board. No, pasensya na kayo, tumataas ang boses ko kasi napakasimple po eh. May tally board being simultaneously accomplished by the poll clerk and the third member respectively without touching any of these election documents. May malabo po ba? Wala pa naman, no? So far. Okay. The table. O may mesa pa. Meron po bang table sa loob ng computer? Wala po, di ba? Ibig sabihin, physical table shall be cleared of all unnecessary writing paraphernalia. O bakit mayroon ganun? Para wala pong makapag-alter ng balota. Tama naman po, di ba? Again, pasensya na, pero ito yung request eh. Gusto po himayin ng publiko. O last sentence. Any violation of this requirement shall constitute an election offense, punishable under Section 263 and 264 of the Omnibus Election Code. O tingnan nyo yan, kung ano yan. Ibig sabihin, actionable. Di ba? At criminal offense po yan. No? Criminal po. The chairman shall first read the votes for national positions. Okay. Hinimay na po natin, Boss Dada, and to your loyal followers. Hinimay na po natin. Wala pong ambiguity yung batas. It mentions a reading by the chairman. It mentions a tally board by the poll clerk or under the custody of the poll clerk. It mentions poll watchers na sinusubaybayan yung ginagawa ng chairman at ng poll clerk at ng third member. Wala pong malabo dun sa batas. That is why, as my final statement, we are not asking for manual recount. We are asking for manual count as provided by the pertinent laws. Hindi po kami umahanap ng posisyon to the responsible media men. Pakiulit-ulit po yan. We are open to ridicule. It's okay. That's part of the game. Pero, protektahan nyo, hindi kami kundi yung katotohanan man lang. Hindi kami humahanap ng posisyon. We are here in our capacity, not as candidates, but as lawyers. Okay?
insisting on the enforcement of the law. Okay, may tanong dito. Nag-text. Hi, ask ko lang if they are worried na mabansagan silang sore losers if they push a manual recount. Would they expect na yung manual count could lead to an increase in votes sa Duterte slate? No? Ang nagtanong nito, kapatid, ay si Red Mendoza ng Manila Times. Okay, shoot. Ikaw muna answer, kapatid. Well, kaya ko po inuulit-ulit. Dahil, bagamat maahan may magbansag sa amin na sore loser, that is part of the game. No? Pero we do not want to provide them any basis for such an accusation. Yun lang po. They can call us anything. Karapatan nila yan eh. We, as far as I last check, we are still in a democracy which guarantees free speech. So, bansagan nila kami. Pero at least, on record, inuulit-ulit po namin. Ang sore loser po means naghahanap pa rin ng posisyon, naghahabol. Hindi po. Ang sore loser, ibig sabihin po, may pinatatanggal. Hindi rin po kami nagpapatanggal ng kahit sinong nanalo. Kami po, prospective na nga ang hinahanap namin eh. The prospective application. No? Na, simulan nyo na yung pagbibilang. Nakalagay naman sa batas. Bilangin nyo na po yung balota, trabaho po ninyo yan. What? Hindi na natin masasabi na itong ginagawa namin ay dahil natalo kami sa eleksyon or what. Kasi, as early as more than a month ago, ito na yung panawagan namin eh. Dahil alam na namin itong depekto ng umiiral sa ating halalan na pag hindi ipinatupad yung sinasaad ng batas, ma-frustrate yung karapatan at kapangyarihan ng ating mamamayan sa demokrasya, itong tinatawag nating right of suffrage. So, sa dami-dami po ng nananawagan sa amin, mananahimik na lang ba kami at i-ignore namin, babaliwalain na lamang ba namin itong panawagan ng milyong-milyong mga supporters at nagsakripisyo sa amin? Tingnan naman yung aming sakripisyo sa inyo. Ganoon ang panawagan nila. Magpunta ka sa lahat ng mga sites na masasabi natin, kahit na kayo ng mga vloggers, yun din po ang panawagan po nila. Kaya bilang mga abogado, tinitignan namin ano ba ang legal na pamamaraan para matugunan itong panawagan ng ating milyon-milyong mga kababayan dito sa nangyari sa halalan. Kasi ako nga mismo, biktima po ako nitong depektibong teknolohiya na ginamit. Nakita nyo naman po yun. No? Kaya bilang isang may konting kaalaman sa batas, no? Hindi namin nga sinasabi, walang nag-claim sa amin dito. Kaya kung nag-claim kami ng posisyon, election protest yung aming isasampa. Pero hindi po kami isasampa ng election protest. Hindi naman kami humihingi ng suspension of the proclamation of winners na gagawin po yan ng COMELEC bukas. Pagkatapos po nilang ma-canvas, ewan ko kung abutin pa nila yung 100% na canvas. Pero if they have already canvassed so many certificates, pwede sila mag-proclaim pag makikita naman na hindi na mamimiligro, magbabago ang resulta. Ang ginagawa lang po namin dito ay yung tama na implementasyon ng batas at yung karapatan nating malaman ang katotohanan kasi nasa saligang batas natin yan eh. The right of information of matters of public concern at iyon ay dapat po nating alamin ang katotohanan. Kaya yung binabanggit nga natin, yung overvotes na lang ang pag-usapan natin, 16.8. Buksan ng COMELEC po yung overvotes na yan. Alam nila kung saan mga certificate of canvas areas itong nangyari na ito. 16.8 million, hindi po biro yan na numero. At tignan kung talaga bang nagkaroon ng ganung overvote at hindi binilang. Dahil nung nakarang halalan nga, kulang 2 million yung overvotes eh. Bakit ngayon yung overvotes umaabot ng 16.8 million? At kung bubuksan po ninyo yung website ng COMELEC, tignan po ninyo yung website ng COMELEC, yung mga statistics na nilalabas po nila doon sa website at i-compare nyo sa mga certificates of canvas, actual na certificates of canvas galing sa mga iba't ibang mga cities or provinces or districts dito sa Metro Manila, ay hindi magkatugma.
yung mga lumalabas po roon na mga estatistiko. So, nalilito ang taong bayan. Nakakadagdag ng kalituhan yung nasa COMELEC website as to the number of itong overvotes na dapat yan ay the total number of voters na yung boto nila hindi nabilang. Things like that. So, ito ang pag-aaralan namin tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Medyo masalimuot talaga itong issue na ito. At bilang mga abogado at bilang naging kandidato sa eleksyon na ito, siguro ay obligasyon po namin na may paliwanag ng tama sa ating mga kababayan. At dahil nagsakripisyo naman po sila ng malaki, nakipaglaban po sila sa amin, no? Mustapan po nila yung kanilang buhay at karangalan dito. Tapos mananahimik na lang ba po kami dahil lumabas na hindi po kami nahalal at hindi nanalo sa eleksyon? Hindi po tayo ganun. Tulad ng binanggit ko po, well, hindi man po tayo nagwagi sa halalan na ito, pero hindi po po tapos ang laban para sa karapatan at para sa bayang Pilipinas at mga mamamayang Pilipino. Last question para sa SMNI. May statement po ang Malacanang na sinasabi nila generally satisfied daw po sila sa naging resulta ng eleksyon. Madami din pong mga kandidato nila na hindi rin po nanalo. Meron po ba sa kanilang kumontak sa inyo para samahan kayo sa laban nyo na ito? Alam nyo, sige, ikaw na lang. Sa kanya, meron daw. Sa akin, honestly, may mga local candidates, no? Na tumawag sa akin, nagpaabot sa akin, pero local issues yun kasi sa kanila. Oo. But, yun din, may mga instances sa local issues na yung registered voters, mas marami yung nakaboto kesa sa mga registered voters. Yan yung mga issue niya na paano nangyayari yun na mas marami yung nakaboto kesa sa registered voters. Ang dami po niyan na mga nangyayaring ganyan, no? So, maraming lumalapit sa akin, pero ako po, ang concentration ko kasi national level yung sa senatorial election, doon kay Pastor Apollo Sikibuloy at sa mga PDP laban. And admittedly, marami po sa kanila na maski nasa administration po, ay gusto sana nilang malaman na anong nangyari, bakit mas maraming mga, what you call this, locally, maraming botante kesa sa registered voters. No? And siguro, ang administrasyon ay magsasabi sila na kontento kami, wala naman talaga silang choice They have to assure the people that everything is okay even if it is not okay. No? Ang tendency nga natin, kami, mga kasama namin sa PDP laban, parang nilolower na lang nila yung mga demands nila. Pero sa akin, hindi. Tingnan nyo, very mabait si Attorney Raul Lambino. Gusto niya mag-concentrate na lang sa overvotes. Kasi parang gusto niya maging reasonably yung request niya na yun. Pero sa akin, mandato ito ng Commission on Elections In the first place, ang tagal na namin nag-request nitong manual counting. Ako mismo, personally ako mismo. And alam ko, pagka-check ko later nung nag-request ako sa PDP laban ng resolution, doon ko nalaman na meron na palang earlier petition, yung grupo nila General Romeo Pukis. Nag-file sila as early as, I think, December or February, no? Ng petition na manual counting, Section 31. So, hindi nyo kami masabihan, ma-accuse na ang late na ninyo nag-request Hindi, ang tagal na namin itong, at saka paano, mahirap ba ito i-implement? Hindi po. Kasi, amendatory resolution lang ang ipas ni Chairman George Garcia. I-amend lang niya yung resolution, tapos, yung mga teacher, kailangan pa ba natin sila turuan kung paano magbilang bago nila i-transmit? Hindi naman Tapos, kailangan ba ito ng gastos? Magbilang ka lang, additional money ba ito? Sa tingin ko wala kung gusto nyo yung tally board, doon na lang sa blackboard ng mga classrooms, ng eskwela. Okay, oo. Basta makita lang na nakikita ng mga watchers kung yung
binoto ba talaga ng tao, ay nabilang ba talaga? Kaya para meron kaming clear data per precinct. Clear data per precinct. Para yung mga abogado, pagpunta dun sa canvassing, meron silang clear basis na ano na lang niya, marshal na lang niya yung mga results per precinct. At alam na niya talaga, may clear basis siya doon sa canvassing. Kung ano talaga ang tunay na resulta per candidate. So, of course, the administration will say na kontento sila. Of course, they will say that. But sa amin, may depekto talaga. At ang taong bayan, alam nila yan. Ang daming mga OFWs nagreklamo sa amin. Tingnan nyo yung turnout ng OFW votes. Ang baba. Why? Because they do not trust the system. Okay. Tingnan nyo rin yung mga turnout sa Mindanao. Ang baba. Oo. So, kailangan may gawain yung Commission on Elections para ma-restore yung credibility nito, ma-restore yung trust ng tao sa ating electoral process. Para sa 2028, hindi na sana masyado maraming reklamo na tulad ng ganito na biruin mo, ang dami sanang reklamo, si Attorney Raul Albino, ililimit na lang niya sa overvotes. Ako, ang gusto ko, in behalf of Pastor Apollo Sigibuloy, ayusin natin ang Pilipinas. Kung anong depekto, ayusin natin. Kasi hindi na ito dapat mangyayari sa 2028. Kung mangyayari ito sa 2028, baka magkagulo. Kaya iwasan natin ang gulo. I-fix natin, ayusin natin ngayon pa lang. Kaya nga sabi niya, gawain natin ito. At kung mag-increase man yung boto namin kay Pastor, hindi siya uupo. Ang gusto lang niya, makita kung ano talaga ang katotohanan. Yan po ang nasa puso ni Pastor Apollo Sigibuloy. Alam niyo po, himayin ko lang further yung question, kontento daw ang Malacanang sa results. Kami po, on our end, we are neither confirming nor denying na kontento kami sa results because that is immaterial. Hindi nga resulta yung aming pinag-uusapan dito. Inulit-ulit po namin walang kinalaman sa resulta o sa pagbabago ng resulta ang aming pakay. Ang amin po, legal question. Nasunod ba ang mandato ng Section 31 ng 9369? Hindi naman. Attorney JB. Go ahead, Attorney JB. Sana po sa mga opisyal na magdidesisyon, sana po talagang desisyon na klaro para may katapusan ito at hindi po yung sagot na moot and academic. Yan po ang personal kong panawagan bilang isang officer of the court. It should answer, any decision should answer the legal issue at hand. Dapat ba susundin ang Section 31 ng Republic Act 9369? Dapat ba talagang manual vote? No? At hindi bibigyan ng authority yung COMELEC to make its own rule na in contravention to the directive of the law regarding dito. So, ako po'y nagdadasal na sana yung magiging desisyon dito ng mga opisinang concerned ay hindi po moot and academic. Salamat. Thank you, Attorney JB. Any more questions? Si Doc Marta ba may... did he raise his hand? I'm okay na po, Attorney G. Na-mention na po. Okay. Thank you. So, siguro po we can have one or two more questions. Of course, we're not limiting it now. We just want to make sure na in the interest of time, no, ma-manage natin yung ating event. Babalik pa po si Attorney Lambino sa mga baka sa Pangasinan at si Attorney Bobet, bibisita pa yan kay Pastor. Ako po ay mamamahala pa ng restaurant at si Philip babalik po sa, alam nyo na, sa Tagaytay. So, again, siguro, pwede sumingit na lang kayo kung may magtanong pa.
Pero kami po ay nagpapasalamat sa members of the press, the SOCMED, mainstream or otherwise. At sa publiko, nakikita po namin lahat ng comments nyo. This is one of the FB lives namin na talagang sinubaybayan namin ang comments dahil gusto po namin malaman ng tibok ng masa kung talaga pong kami ay suportado o kung kami po ba ay nakakagulo lamang sa inyong kapayapaan ng pag-iisip. Kung makikita po natin sa comments, ulit-ulit po, binabaha po tayo ng panawagan for a manual count. Dahil po, bago pa namin yan pinanawagan ngayon, as Attorney Torion has reiterated, pinanawagan na namin yan months ago. So, nagpapasalamat kami sa mga netizens at sa inyo pong media men. Finally, pasensya na, ulit-ulit po kami. I hope that the members of the media will be responsible enough. Not really to protect us, but at least to protect the intent of this press con and our call. The core of our call, hindi po kami naghahanap ng pagbabago ng resulta para kami ay mailuklok. Wala pong ganyan. Ulit-ulit po. We are here on a legal challenge na masunod na po sana ang mandato ng batas. If there are no more questions? Sir. Okay. Marami na pong last lapses na kapiro natin nagawa yung smart matrix. Microphone lang please. I'm sorry sir. Kasi baka kawawa naman yung mga nanood sa atin. Oo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong